than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Manila. Radyo Pilipinas 1, 738 AM. Oras sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. 8 minuto makalipas sa alas 3 ng hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat at welcome to tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas ngayong pong ikalawang linggo ng buwan ng Pebrero, February 11. Ang bilis po ng panahon at kita nyo naman sa kalagitnaan na tayo ng tinatawag nilang Feb-ibig. At syempre ngayong susunod na linggo ay syempre kaya dito sa amang sulok makakita tayo ng mga pula at saka mga nililipan ng mga puso dahil daw Valentine's Day sa Miyerkules, February 14. At syempre nung kahapon po ay ginanap po ang ating Chinese New Year. Kaya po nung nakaraang Friday tayo ay nag-holiday, okay? Pero po sa Red Cross walang holiday dahil tayo ay may mga ginaganap na mga operasyon ngayon na talaga nga namang hindi natin naakalain na ganito kalaki na ang pinsala. At malalaman po natin yan mamaya-maya. At una sa lahat, nais nating batiin at pasalamatan ang bumubuo ng ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Siyempre, mula sa Presidential Broadcasting Service, ang ating Director Bong Aportadera, ang ating Station Manager, Sir Alan Alyanigue, ang ating mga kasama rin po si Sir Ray Sampang at si Sir Maki at ang ating nasa technical side Sir Orly Lopez at Joy Timidan. Okay, at mula sa Philippine Red Cross naman ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, ang ating Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon, ang ating Secretary General Dr. Gwen Pang, kasama ng mga iba pang Board of Governors, Chapter Administrator Board of Directors sa mga chapter at mga Red Cross 143 Red Cross Youth. Inaanyayahan namin kayo hanggang alas 4 po ng hapon. Ito po si Edison Enriquez. Bagamat medyo ako lang po ngayon dahil ang ating kasamang Governor Cora ay nasa isang ginanap na isang book launch daw. At si Governor Jay naman ay merong inatinan lang din na importanteng appointment. So, hindi na natin patatagalin pa. Ang ating talakayan ngayon, supposed to be dapat dalawang talakayan natin ngayon dahil ngayon po ay National Heart Month. Nung nakaraang linggo, tinalakay natin ang tungkol sa Dental Health Month. So, yung wastong pangangalaga ng ating ngipin. So, marami tayong natutunan mula sa Philippine Dental Association. Sinubukan natin na i-reach out itong mga taga-Philippine Heart Center. Fortunately, hanggang ngayon wala pa silang reply sa atin kung sila ay magbibigay panayam or papaunlak sila sa ating pag-feature sa kanila ngayong National Heart Month. Anyway, tayo po ay nakakuha pa rin po ng ating mga usapin dahil ito po ay talagang napakahalaga dahil hindi natin nakakalain meron tayong ganitong nangyayari sa parte ng dulong parte ng ating Pilipinas, siyempre ang Mindanao. At marami tayong kailangang malaman sa mga ginagawang operasyon ng Philippine Red Cross. Alam niyo po, tinawag nga po ito ni Chairman Gordon isang araw ay isang creeping disaster. Kasi creeping silent disaster. Kasi hindi natin nakalain na ganito kalaki kalawak ang pinsala. Anyway,
Makakasama natin, respondent ng Red Cross sa pagbaha at landslide sa Mindanao, ang manager ng Disaster Management Service. Walang iba po, si Ma'am Criselda Longa o si Ma'am Ising. Good afternoon, Ma'am. Good afternoon, Sir Edison, and magandang hapon po sa lahat ng nakikinig. Nanonood. Kamusta ka na, Ma'am? Nasa Red Cross ka ba ngayon? Opo, currently duty ako for the operation since holiday nung Friday tapos kahapon, and then ngayon na tumututok kami ngayon sa operasyon ng Red Cross in terms doon sa pagtulong natin sa mga affected families sa Mindanao. Ayan, mga kababayan po natin na kami sa Red Cross talaga, hindi hanggat may nangyayaring mga kaganapan na ganito, kagaya ng nangyaring trahedya sa Mindanao, ay hindi kami nakakapag-spend ng holiday. Talagang tutok kami. Kaya kagaya ni Ma'am Ising, nasa operation center siya, sa Red Cross po siya. Malamang, dyan na ka na rin ba natulog? Anyway, Ma'am. Umuwi pa rin tayo. Ayun, sige. Ma'am, umpisahan natin po ang ating talakayan. Ano-ano itong mga naging responde at mga tulong na naipabot natin sa mga kababayan natin na apektuhan ng walang humpay na pag-ulan at nagdulot na matinding pagbaha at pagguho ng lupa dyan sa Mindanao. Ayan, thank you Sir Edison. So ang Philippine Red Cross po ay nakatutok para bigyan ng assistance yung mga naapektuhan po ng pagbaha at landslide sa specifically sa Davao region at Caraga region. Kung maikikwento ko Sir Edison, itong pagbaha at landslide incident na ito ay dulot ng sinatawag po nilang trough of shear line, trough of LPA, kung saan may LPA po tayo sa labas po ng ating bansa, specifically sa baba ng Mindanao, pero wala po yun sa loob ng ating bansa. Pero nag-cause po yun ng pagbubuo ng kaulapan at nagpaulan ng bugso sa Davao at Caraga area, kung saan for the past days, for the past weeks, ang Davao region ay nakatanggap ng pag-uulan na nag-cause po ng flooding incident. Pag sinabi ko pong Davao region, kasama po dyan ang Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao City, at parte ng Davao del Sur. And then ngayon po, ang tubig po ay pumupunta na po sa Agusan provinces, kung saan ang tubig na humupa sa Davao de Oro or Davao del Norte ay nag-move na papuntang Agusan River, kung saan ngayon bumabaha naman sa Agusan del Norte at Agusan del Sur bago bumaba ang tubig papuntang dagat. So yun po yung nangyari for the past weeks and hanggang ngayon, kung saan si Red Cross ay tumutulong sa mga families na nasa evacuation center. Kung babanggitin ko po ngayon, marami pa rin po tayong mga tao na nasa evacuation center. Based po sa monitoring ng Red Cross, meron pa tayong 170 evacuation center na open na nag-house po ng 24,000 families or up to 93,000 individuals. Yan po ay inside evacuation center. Pero meron din po tayong tinatawag na outside evacuation center, yung nagtatayo ng makeshift houses sa kalsada, sa iba't ibang lugar, o yung tinatawag po nating mga outside evacuation center na meron din po tayong na-monitor na up to 10,000 families sa province ng Agusan del Sur at Davao del Norte. Pero sa ngayon po, ngayon ang binabantayan po natin na medyo marami ang evacuees ay Davao de Oro dahil sa landslide, and sa Agusan del Sur dahil sa pagbaha dahil nga po sa sinabi kong pag-flow ng water from Davao to Agusan River. Kung tinatanong po natin kung ano po yung naging responde ng Red Cross, ang Red Cross po ay rumusponde sa iba't ibang sektor ng humanitarian assistance. In terms po ng life-saving activities po, Yes. for the past weeks, ang ating mga team ay nag-deploy ng mga rescue team para mag-conduct ng evacuation o nag-assist po tayo sa evacuation. And ngayon, nagkakandak po tayo ng rescue operation doon sa landslide incident sa Barangay Masara, sa munisipyo ng Maco sa Davao de Oro. So hanggang ngayon po, everyday po tayong nagsusuporta. 19 manpower po ang lagi po natin pinapadala doon sa Barangay Masara para mag-conduct ng rescue operation. And nakapag-retrieve din po tayo ng 7 individual and nakapag-rescue na po tayo ng 12 na katao sa Davao de Oro, 3, at sa Davao Oriental, 10. And dami. doon naman po sa mga, sige sir.
Opo. Ang dami niyan, Ma'am Ising, at maputol lang kita sandali at ako'y magtatanong lang. Ito bang sinasabi natin na epekto ng shear line at trap ng LPA? Ito pa ba yung bukod pa ba ito doon sa mga nangyari nung bago magpasko, pagkatas ng Pasko, bagong taon? Iba pa ba ito doon o tuloy-tuloy ito? Ah, napuputol po kasi no yung pag-uulan at pagbabagyo. So, iba po ang nangyari nung December, iba rin po yung nangyari nung January. Pero ang pinakamalala po talaga ay ito nung katapusan ng January at ngayong February kung saan dahil nga po malambot na yung mga lupa doon sa mga probinsya at mga munisipyo, tapos nag-uulan uli ngayong January at February, doon na po siguro nagsimula ang pagbabagsak ng kalupaan dahil malambot na. And then yung katubigan is naipon na talaga sa ating mga river basin. Opo. Sige po, Ma'am Ising, i-discuss nyo pa yung mga ang dami nating na-rescue. Siguro, iba pa to doon sa mga nire-rescue natin nung mga Pasko, nung bagong taon na talaga nga namang walang humpay yung pag-ulan dyan sa Mindanao kapag tumatama tong shear line. Yes, oo. Sa katunayan, up to 300 individuals yung na-assist natin sa preemptive evacuation at rescue operation. And then, yung nasabi ko nga po kanina sa evacuation center, tumutulong po tayo, no? Nag-establish po tayo doon ng welfare desk, nagkakandak tayo ng hot meals distribution dahil ang mga kababayan po natin ay walang malutuan sa evacuation center kung saan pinadala po natin yung ating food truck. So, total po, no, na mayroon na po tayong 8 food truck on the ground na kumikilos at nagbibigay ng hot meals kung saan up to 20,000 individuals na po yung na-serve natin pero tuloy-tuloy pa rin po yan. And para sa naman po sa mga adult and kabataan, nagkakandak po tayo ng psychosocial support at child-friendly activities. And kung saan din po sa evacuation center, hindi po natin sila iniiwan, no? Nag-establish din po tayo ng first aid station kung saan kung may mga na-injured, pinibigyan po natin sila ng paunang lunas. And then, nagbigay rin na po tayo ng first aid station, nag-first aid na rin po tayo sa 86 na individual, no? And kung saan, meron din po tayong mga ambulansya na naka-standby at sumuporta sa pag-transport ng mga individual. For example po, for the past days, doon po sa rescue operation, nakapag-transport po tayo nung isang 3-year-old tsaka isang 2-month-old, no, na kabataan. And yun po yung para sa ating safety. Pero ang isa din po, no, na naging problema dito sa operation na to ay yung tubig. Opo. Kung saan yung katubigan po natin, no, or water source ay naging na-contaminate and possible magkaroon ng threat for waterborne diseases. Kung saan si Philippine Red Cross, nagpadala na po tayo ng 2 water tanker on the site and then may isa pa pong parating para sa Davao de Oro. Sa ngayon po, no, meron po tayong 139,000 liters of water na po na distribute. And na-serve na po natin ay almost 18,000 individuals para sa probinsya ng Davao de Oro at Davao del Norte. And sinasabayan po natin yan ng pagkandak ng hygiene promotion para bigyan ng kaalaman yung mga tao sa evacuation center at komunidad. Ayan, makikita po natin sa monitor natin, Ma'am Ising, yung food truck na sinasabi po nyo kanina na additional na food truck ay ayan, makikita nyo po sa ating Facebook Live. Tayo po ay live sa Facebook at sa ating Radyo Pilipinas Facebook at Kalinga Hatid. At syempre live din tayo sa ating TV, sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channel 45 to 49 ng PTB4. At syempre, Ma'am Ising, tinan nyo, yung ito mga food truck na to, saan galing to? Ang food truck na yan yung last, hindi naman sa last, no? Yan yung recently na binahe galing Cebu. And then dumating yan kaninang umaga sa Nasipit Port sa Agusan del Norte at papunta yan ng Agusan del Sur. Pinili natin ang Agusan del Sur dahil medyo marami ang evacuees po natin sa Agusan del Sur na umaabot ng 13,000 families ang nasa 99 evacuation center. Yan, so kaya nagpadala agad tayo ng 2 food truck doon. So yung sinasabi mo kanibali, 8 food truck ang nasa buong Davao tsaka sa Agusan. Saan sila, bali 4 ang nasa Davao, 4 ang nasa Agusan? Ganun po ba ang distribution ngayon? Ang distribution natin ng food truck ngayon ay meron tayong
tatlo sa Agusan del Sur, Opo. meron tayong isa sa Agusan del Norte, meron tayong tig-dalawa sa Davao del Norte at dalawa sa Davao de Oro. Nako, talaga nga naman yung mga logistics na gayan, hindi yan basta-basta dahil syempre, yan, ibiniyahin natin, tapos pa yung mga isa-serve natin ng mga tao. Bali, matanong ko ma'am, ilang probinsya at bayan po itong totally naapektuhan ng magkakasunod-sunod na pag-ulan, pagguho ng lupa sa Mindanao? Overall, no, sa PRC monitoring, 7 yung binantayan nating probinsya na affected. Davao de Oro, Davao Oriental, Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao City, Davao del Norte, at Agusan del Norte. Yan talaga yung naka-experience ng pagbabaha at pag-landslide. And kung saan up to 268,000 families ang na-record natin na apektado or exposed, or up to 6.3 million na individual. Oo, ang dami Tapos bali nasabi mo na rin kanina yung evacuation. Alam niyo Ma'am Ising, last month po yata o I think last month kasama namin kayo at ni Ma'am Jen ng yung administrator ng Davao de Oro na nagdi-discuss din galing dito sa pagbaha na to. In a matter of less than a month kasama na namin kayo uli dahil ito medyo malaki talaga yung nangyari diyan at talaga namang itong nakalipas na linggo tutok na tutok po talaga kasama syempre sa pangunguna ng ating chairman and CEO Richard J. Gordon at ni Secretary General Dr. Gwen Pang. Ano pa po ba yung mga inisyatibo pa nating gagawin bukod sa mga inyong nabanggit, Ma'am Ising? Sa katunayan po, no, na-cover na po natin ang welfare at continuous pa rin po yan, ang pagbibigay ng tubig at pagbibigay ng mga first aid activities. So, si PRC po ay syempre, tumutungo din po tayo sa pagbibigay ng relief. So, may plan din po tayong magbigay ng relief assistance. Nagpauna na po tayo ng mga food packs, no, gamit ang mga sa patunay ng mga ating mga Red Cross chapters, nagbigay na po sila ng food packs sa 1,000 pamilya, and yung ating pong additional na relief items ay ngayon ay iniasikaso para mapadala galing Cebu at ma-i-deliver papuntang Mindanao. So inaasikaso na po natin ngayon yan para mabigyan ng assistance yung mga taga Davao del Norte, Davao de Oro at Agusan del Sur. And yung tinitingnan din po natin, no, na additional pa na assistance dahil doon sa apektado ng landslide po, no, tinitingnan natin na sila ay hindi na pababalikin doon sa kanilang barangay or kanilang kabahayan. Kung saan tinitingnan din po natin na baka si Philippine Red Cross ay magsuporta para sa tent or sa transitional na emergency shelter nila para maging organize ang kanilang pag-stay habang nasa evacuation center. And tinitingnan din natin na syempre pag nagtayo ng tent, bibigyan din natin sila ng facility na liguan at emergency latrine para mabigyan din sila ng assistance sa kanilang paunang pangangailangan lalo pag nasa evacuation center. And ang health naman, ini-ensure natin na sila ay nabibigyan ng tamang kaalaman, no, para maiwasan ang mga sakit. And kung saan ang ating mga individual din or responders, binigyan din natin ng mga prophylaxis against sa leptospirosis. So binigyan natin sila ng doxycycline. So continuous pa rin po, no, yung pagbibigay natin ng assistance in terms sa hot meals, sa patubig, sa pag-rescue natin, and ngayon nagmo-move na tayo for relief intervention, no, para mabigyan ng mga household items yung mga apektado at magi-stay pa talaga sa evacuation center. Alam mo Ma'am Ising, dapat isasama ko na rin sanang makapanayam natin yung yung team leader nung nandoon sa diyan sa pag search and rescue na ginagawa ngayon diyan sa may Mako, Davao de Oro, ay sabagat baka mamaya walang signal si Ban Solinap, sana tatawagan sana natin, kaso baka mamaya mahina ang signal. Hindi siguro sa mga susunod na episode natin iimbitahin natin siya para talakayin yung experience niya sa ganitong panahon na sila yung mga nakakuha nung bata yata kahapon, anong Friday yata ng umaga, di ba? Nadala natin sa ospital. Mm-hmm. Yes po, yun po. Actually, wala pong signal doon po, no, sa Barangay Masara, kung saan sa ground zero ay limitado yung connection or komunikasyon. Meron po tayong satellite phone nung
doon sa team po natin kung saan inireport po kagad sa atin na meron po tayong na-rescue na isang bata na 3 years old. Doon nandun siya daw sa ilalim ng bubong at doon siya na-rescue, and agad-agad naman siya dinala ng PRC ambulance natin sa Mawab Doctors Community Hospital para mabigyan ng paunang lunas, no, at ma-assist pa. At sa ngayon, according sa mga balita, okay na yung 3 years old na bata at nagre-recover na sa impact ng landslide. Opo. Ngayon, anong currently na dumarating sa ating report? Kasi may napapabalita sa panahon, siguro makakausap natin mamaya ang Pag-asa, pero mamaya pa raw kasing 4 PM. Ano sitwasyon ngayon doon? Umuulan ba? Kasi sabi parang babalik na naman daw tong shear line, parang mag-uulan na naman daw ulit eh. Ano po bang sitwasyon ngayon doon? Ang sabi sa atin ng chapter, no, pag umaga ay medyo maaraw, pero pag hapon nagiging cloudy or mayroong pang light rain. So ang sabi rin sa forecast, tinitingnan pa rin natin ang chance ng may mga isolated rain shower sa Mindanao. So hindi pa rin inaalis, no, na magkaroon ng possible additional threat. Pero yung nasabi ko kanina, yung landslide, no, baka possible magkaroon uli ng mga maliliit na landslide o pocket landslide dahil malambot na nga po yung lupa. Magkakaroon ng mga possible soil erosion. And kung mai-share ko po, no, kagahapon nagkaroon ng earthquake doon sa same area, Agusan del Sur naman. Pero nagkaroon din yun or naramdaman din siya sa Davao Region, kung saan kagahapon nag-stop operation tayo ng bandang alas 12 dahil para sa safety na rin ng ating manpower at ng mga rescuer, in-stop muna natin yung pag-rescue kasi hindi natin alam, baka magkaroon ng second landslide within the area dahil medyo malambot na nga yung ating kabundukan. May napanood ako sa isang TV na yung daw yun nga nakuhanan mismo ng live yung pag meron daw parang maliit na landslide na nangyari malapit yata diyan sa area na yan. Parang maliit lang, nakita talaga do sa video na talagang bumagsak yung lupa, pero hindi naman siya malawakan at saka wala ng tao doon. Alam mo, kung titignan ko nga yung mga pictures na nandoon tsaka yung mga video, talagang ghost town yung area, wala talagang nakatira na, no? Yes, ngayon talagang pinaalis na talaga yung mga tao doon dahil ina-identify na siya, no, na dapat hindi talaga nagtatayo ng bahay doon. But anyways, based naman sa government, ang LGU ay i-assist yung mga pamilyang nasa evacuation center ngayon at hahanapan ng paraan, no, para sila ay mabigyan ng relocation. Bali, ilan ang evacuation center lahat, ma'am? Ilan sa Davao de Oro, ilan sa Davao del Norte, ilan dito sa Agusan, ilan po? Ang mga evacuation natin, meron tayo sa Davao de Oro, meron tayong 10 evacuation center na umaabot ng lagpas 1,000 pamilya, no? And then sa Davao Oriental, meron pa rin tayong 8 evacuation center, mga 848 families. So nagpapahupa na lang yan ng mga pagbaha. Sa Davao del Norte naman, meron tayong isang evacuation center o 104 families. Pero ang na-mention ko nga kanina, meron pa rin mga nasa outside evacuation center. And then sa Agusan del Sur, meron pa tayong 99 evacuation center. Marami pa talaga sa Agusan del Sur, or umaabot ng 13,000 families. And sa Agusan del Norte, meron po tayong 11 evacuation center na minomonitor, or nag-house po yan ng 355 families. So in total po, no, na minomonitor ng Red Cross, 170 evacuation center pa rin ang open, or 24,000 families or 93,000 individuals pa rin ang nasa evacuation center. Ang pinakamarami ay Davao de Oro at Agusan del Sur. Opo. Ito, para po sa mga kababayan po natin na tumutunghay sa ating programa at sa mga nanonood sa ating Facebook Live, ito po nga, sabi nga dati ni Governor Cora at nasabi rin po ng nating chapter administrator, ito pong Davao de Oro, ito po yung dating Compostela Valley. At naging Davao de Oro siya. So nung marami na rin kasaysayan na nangyari dito sa lugar na to dahil dito nangyari yung Typhoon Pablo noon na ay tama ba ako, Typhoon Pablo o Sendong? Pablo yata yan, yung Compostela Valley no, na pumunta pa kami diyan kasama si chairman na talaga nga naman na yung
yung bundok nag-landslide, tapos yung mga gumugulong na malalaking tipak ng bato doon sa mga bahay. Ganyan yung mga nakita namin nung bumaba kami dyan noon sa Compostela Valley. Anyway, Ma'am Ising, babalik po tayo. Magkakaroon lang tayo ng isang commercial break at saka meron tayong ipapalabas lang na tungkol po sa isang pasyente natin sa dialysis natin. Ay magbabalik po sa ilang mga paalala. Huwag ka lang pong ibitaw dyan, Mama. Thank you. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapasinaya sa Davao City Bulk Water Supply Project na siya magsusupply ng malinis na tubig sa Davao City. It is not just about supplying Davao City with bulk water. It is also about ensuring that its people are provided with clean water and to improve their quality of life. Now, the facility has been delivering 300 million liters of water per day to over 1 million households in Davao City. Ikinagalak at ibinida rin ng Pangulo na gagamit ng renewable energy ang planta dahil ang disenyo nito ay sinunod sa Water Energy Nexus Model. They are also producing electricity from the hydro plant which runs the plant. It enables the renewable energy through its built-in hydroelectric power, lessens reliance on our already strained electricity grid, and responds to the clamor for better environmental stewardship, more responsible management of natural resources. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross Radio Pilipinas at ipi-play lang po natin tong isang ginawang video ng presentation ng Communication Department tungkol yata to sa isang dialysis patient. Panoorin po natin. Naramdaman ko po yun nung pandemic. Nandito po kami sa loob ng bahay. Wala naman ako ibang nararamdaman kundi ano lang yung para akong nalulunod. Pero hindi ako minamanas. Wala akong nararamdaman kundi ganun. Tapos nahihilo yun yung vertigo ko. Tapos nung pong nagpatingin ako sa doktor, mababa na raw po yung hemoglobin ko. Sabi, kailangan ko raw sa salina ng dugo. Tapos nalaman nga po nila na hindi na raw po mababa na raw nagpa-function yung mga kidneys ko. Kailangan ko na raw pong magpa-dialysis. Hindi ako pumayag kasi hindi ko po tanggap eh. Tapos nakapagtrabaho po ako sa salon. Doon ko po yan na dinanas yung mga buhay, yung nightlife po na tinatawag. Pagkagaling sa trabaho, uuwi ka puyat, iinom, kakain sa ganito. Doon ko po yata nakuha yan. Ang nanay ko po ay maingay pero alam naman po namin na gano'n naman talaga lahat ng nanay na ang gusto lang po ay ang makakabuti para sa mga anak. Hands-on naman po siya sa pamilya namin, sa mga anak niya. At ramdam na ramdam naman po namin na mahal niya kami. Nakaka-proud lang po kasi sa lahat ng mga pinagdaanan niya, hindi niya naman po kami napabayaan. Siyempre po mahirap. Tutulungan din po namin siya na maging positibo lang lagi. Kahit na alam naman po namin kung gaano kahirap magkaroon ng sakit. 10 sila lahat, namatayan ako ng isang binata. Naka-confine yung anak ko na binata. Medyo nararamdaman ko na po yung vertigo ko, nahihilo na ako. Napansin ako ng doktor. Sabi ng doktor niya, "Nanay," sabi niya gano'n sa akin, "ba't parang ano ka, yung balisa?" Tapos yun sinabi sa akin ng doktor, "Sige, magpa-CBC ka nga." Tapos yung sinabi nga sa akin na kailangan mo na mag-dialysis kasi mataas ang kreya mo, 900 na. Hindi ko po talaga matanggap yung kasi iniisip ko yung anak ko, nakaratay siya. Mayak tuloy, nakaratay siya. Paano ko maalagaan kung ako rin mapadialysis ako? Hanggang sa kinamatayan ng anak ko, hindi ako nagpa-dialysis. Nung malibing siya, doon lang ako nagpa-check up ulit.
Ang sabi sa akin, 1.5 na raw yung kaya ko. Mamamatay na raw ako pag di ako nagpa-dialysis. Doon na po ako nag-decide na magpa-dialysis na. Kaya sabi ko to sa doktor Dok, mamamatay na pala ako. Sabi ko gano'n. Sabi niya, grabe ka naman, Mrs. Sabi niya, ang dialysis, dugtong buhay yan. Sabi niya, kung di ka magpapadialysis, mamamatay ka talaga. Nabalitaan po namin ng asawa ko yung sa Philippine Red Cross Hemodialysis. Libre nga raw po dyan. Punta lang kami, mag-inquire. July 2021 po ako pumunta roon. Yun, start hanggang ngayon po. Doon ako. Wala po ako masabi. Talagang super linis, mabait ang mga empleyado. Magagaling po talaga yung mga machine, as in, mga nurses namin. Talagang alaga ka. Hindi namin linya ang dialysis. Nag-dialysis kami. Tinayo ko yung building, tinayo ko yung filtration lahat. Yun, libre lahat ang pumasok doon. Ang plano ko, magtayo pa ng mga dialysis centers sa ibang lugar para matulungan. Napakalaking tulong talaga po ng Philippine Red Cross sa pamilya ko, lalo na sa sakit ko. Wala po kami binabayaran doon. Napakalaking kaluwagan sa isang katulad ko na dialysis patient na pamasahe lang ang kailangang dalhin para at saka pagkain, ayan, para makapagpa-dialysis. Saka masaya po sa Red Cross po. Masaya po doon ng mga pasyente. Parang lang po kaming yung normal na tao. Hindi po namin iniisip yung mga sakit namin. Sobrang itim ako. Sir, sobrang payat. Tapos ang lumipat mo ko sa Red Cross. Tumabata-ba na, tapos medyo pumusyaw-pusyaw ng kaunti. Iba talaga ang Philippine Red Cross. Nagdadasal ko po araw-araw na sana gabayan po ni Lord si Mama na sa bawat biyahe niya, sa bawat salang niya sa dialysis, sana po maging maayos na po lahat para kay Mama. Mahal kita. Tibayan mo lang loob mo kasi andito pa rin kami. Kailangan ka pa rin namin. Para naman po sa Philippine Red Cross, ng dialysis, nagpapasalamat po ako, malaking salamat po kasi sa kabila ng hirap ng buhay namin, nandito po kayo para makatulong sa amin. Lalo na po sa mama ko. Maraming salamat po talaga kasi dahil po sa inyo, nadugtungan po yung buhay ng nanay ko. Sa pamilya ko, hanggat kaya ko, kakayanin ko. Basta nandiyan kayo sa tabi ko. Lalaban ako para sa inyo. Ang video presentation na hinatid po sa atin ng Communication Department at sa mga, yan po, istorya po ni Ma'am Rubilin Mallorca na taga Maynila at sa mga nais pong mag-inquire at magsailalim sa dialysis. Meron pong dialysis ang Red Cross diyan po sa may port area at nakita niyo po sa ating screen kanina kung paano natin kung gusto pong mag-inquire, ayan po yung kaninang email ad PRC Hemodialysis yata at redcross.org.ph at yung mga numerong na i-flash kanina. Samantala, magbabalik po tayo sa ating talakayan tungkol dito sa ating responde ng Red Cross sa pagbaha at landslide sa Mindanao. At kasama pa rin po natin ang manager ng Disaster Management Services, si Ma'am Criselda Isinglonga. Ma'am? Opo. Sir, andito pa ako. Oo. Ma'am, siyempre nasabi natin lahat yung mga naitulong, mga responde natin, mga ginawang aksyon dito sa sunod-sunod na pag-ulan, pagbaha dito sa malaking lugar sa Mindanao. Siyempre, nauubos yung ating mga binibigay sa tao. Hindi naman nauubos. I mean, maya't maya nagbibigay tayo. Siyempre, kailangan natin punan yan. Ngayon, paano tayo ngayon, ano pa yung mga pangunahing pangangailangan ng mga tao dyan sa mga natinamaan ng baha at saka pagguho ng lupa? Ano ba yung mga pangunahing pangangailangan nila? Sa ngayon, based doon sa mga interview at assessment po natin, still ang mga tao ay nangangailangan ng food assistance. Sa kadahilanan, sila ay nag-stay talaga sa evacuation center at natigil yung kanilang ang income sa Davao del Norte at Davao de Oro. Supposed to be ngayong buwan ay yung kanilang peak ng pagtatanim
first na paglagay ng first fertilizer, kung saan for the next months ay dapat makaka-harvest na sila, pero dahil sa pagbaha nasira o na-damage yung kanilang tananim, at sa mga susunod na buwan tinitignan nila kung saan ba sila kukuha ng kanilang panggastos para sa pagkain, para sa kanilang mga hygiene items, at panggastos pang araw-araw. So, tinitignan pa rin na may need for food assistance. And sa patubig, as mentioned ko kanina, may mga water pipelines na damage at nasira, no? Kaya ang Philippine Red Cross magbibigay ng patubig. Tuloy-tuloy po yan, no? Hanggang sa ang mga water points o ang mga water pipelines ay masaayos na, no, katuwang ng gobyerno at katuwang ng komunidad. And then nasabi ko rin kaganina na sa mga tao, no, na biktima ng landslide, no, tuloy-tuloy pa rin po ang need nila, no, or ang assistance natin para mag-conduct ng psychosocial support para sa mga pamilyang naapektuhan. And sa mga taong nabaha naman po, ang kanilang kabahayan talaga ay nalubog sa pagbaha, no? Minsan, yung iba ay umabot hanggang bubong, ay yung iba naman ay umabot hanggang lagpas bubong. So ang kanilang mga gamit, no, sa bahay, yung kanilang mga pantulog, panluto, mga hygiene items ay nasira talaga, no, at nalubog sa baha. So hindi pa rin nawawala yung prioritization natin na kailangan ng pagkain, kailangan ng pera ng mga tao, kailangan ng mga sleeping kit, kitchen materials, paunang lunas, tubig, at psychosocial support ng mga taong affected dito sa pagbaha at landslide sa ating mga komunidad sa Mindanao. Opo. At Ma'am Joy, yung ating mga paano tayo kung sino-sino mga nais tumulong sa Philippine Red Cross, ito po ipa-flash po natin sa screen. Yung ating emergency appeal na nilabas natin itong linggo para sa mga nais tumulong sa Philippine Red Cross at magbigay ng kanilang donasyon. Siyempre, nasabi ni Ma'am Ising at siyempre sa atin, sa management natin sa Red Cross, kailangan para mas marami pa tayong matulungan, mas siyempre, hindi natin alam kung ano pa yung mga pwede mangyari. Kagaya nga sabi ni Ma'am Ising, medyo naglilindol pa doon, tapos yung baha pumunta sa Agusan, tapos may possible pa ngayon na medyo mag-uulan ulit. Hindi natin alam kung gaano po katagal ito pang mga mangyayari. Andiyan dyan po yung mga paraan para mag-donate sa atin sa Philippine Red Cross. Andiyan dyan po yung mga bank account number natin. Meron po tayo sa mga bangko na yan. At sana po dumudulog po kami sa inyo na sana tumulong po tayo ito sa ganitong panahon. Matulungan natin yung mga kababayan natin na dyan sa Mindanao. Ayan po, o yung mga pangangailangan natin at mga naitulong dyan sa lugar na yan sa Mindanao. Ma'am, matanong ko lang po, ito po ay halos taon-taon na nangyayari sa Mindanao. Ano-ano ang mga plano o maaring lessons learned natin sa Philippine Red Cross para mas maagapan pa natin yung pagresponde at siyempre mabawasan natin yung casualty. Biro mo, nung nakaraang itong araw lang na siguro Martes o Lunes, 7 lang. Ngayon, biglang lumobo. Tapos ganito karami nawawala. Yung para maiwasan natin yung ganyang sitwasyon, Ma'am Ising. Ang advice po, no, ng Philippine Red Cross, no, pag sinabi po ng ating otoridad o ng ating mga barangay and LGU na kailangan na po natin mag-evacuate dahil may paparating na possible na mga pag-uulan at pagbabaha, tayo po ay sumunod, no, at mag-evacuate po tayo. Yun po yung tinatawag natin preemptive evacuation, at magstay po tayo sa evacuation center hanggang sa ang sitwasyon po ay maging okay na. Ito po ay makakatulong para makaiwas po, no, sa mga possible na casualties na kung saan yung ibang tao ay nalulunod sa pagbaha at yung iba naman ay natatabunan ng mga bahay nila because of the landslide. And kung hindi po tayo susunod, maaari po talaga yung mag-cause po ng possible casualties na pagkamatay at injuries sa ating mga kapamilya. And nire-recommend din po ng Philippine Red Cross na dahil po ang mga disaster ay hindi
hindi na po natin alam no, talaga kung kailan po darating. Ang earthquake, bigla-bigla na lang natin nararamdaman. Ang pag-uulan, hindi natin alam kung kailan lalakas. Sinasabihan po natin ngayon ang ating mga komunidad at mga pamilya na dapat po tayo ay ready. Meron po dapat tayong Red Cross, meron po dapat tayong go bag na tinatawag o lifeline kit kung saan naandun po yung inyong mga importanteng gamit, mga konting pagkain, tubig, mga papeles, katirahan, mga dokumento, mga gamot ng ating mga kapamilya, kung saan pag sinabing evacuate, dadali na lang po natin yung ating lifeline kit o go bag para agad-agad po tayong makapunta sa evacuation center. And dapat po no, sa dami po no ng mga experience na po natin, may mga individual, for example, si tatay ay nasa trabaho and then may biglang advice na mag-evacuate, and then minsan nawawalan tayo ng signal, nalolobat po tayo, dapat po no may dala din po tayo mga power bank o kaya other type ng komunikasyon kung saan pwede rin po tayong magplano na pag nag-evacuate, dapat alam nyo kung saan kayo magkikita ng inyong pamilya at para ma-organize kayo at maiwasan natin yung kaba at kaba na hindi natin makita yung ating kapamilya. Opo. At saka, Ma'am Ising, yung kailangan din natin, dito, kailangan napipredict nila, yung sinasabi sa atin ni Chairman, part of purpose natin, napipredict natin na pag, halimbawa, ito bang titirahan natin ay ligtas ba saan? May-aring ligtas ba to sa mga baha, sa landslide? Sana na-check din natin yung mga ganitong sitwasyon. Tapos, syempre, ano ba yung malapit ba to sa ospital? Malapit ba to sa ganito? Gaano ba to kalapit sa kung saan tayo makakahingi ng tulong? Yung mga ganyan ba? Tama ba, Mang Isim? Oo, tama yan, Sir Edison, no? Yung sinasabi niya sa Philippine Red Cross, yung 4Ps, predict, plan, prepare, practice, no? Pag sinabing predict nga po, dapat alam natin na ang mga possible na risk o hazard dito sa ating mga barangay, sa kapaligiran natin. Dapat aware po tayo kung saan po yung mga delikadong lugar, no? And then, dapat po tayo ay nagpaplano. Na-mention ko nga po, dapat alam natin kung saan tayo mag-i-evacuate or alam natin yung evacuation center. Alam natin sa pamilya natin na dapat meron tayong lifeline kit and dapat po sa preparedness yan, aware po tayo ang lahat, ang pamilya natin, alam kung ano ang mga gagawin at dapat po sa pagpa-practice naman, no, pag sinabing may simulation exercise ang barangay, tayo po ay makisama. Kung saan dito po ay nagbibigay yun ng awareness na pag may sakuna, ito po ang mga dapat natin gawin. So yun po ang 4Ps ng Red Cross: predict, plan, prepare, at practice. Opo. Alam mo, Ma'am Ising, final ko na lang na tanong, kasi hindi lang ito ang disaster na ating kakaharapin ngayong taon. I think marami pa rin ikaw bilang pinuno ng disaster management, marami pa tayong pinaghahandaan sa Red Cross. Hindi lang ito. Meron pa tayong binabantayang mga bulkan dyan na hindi natin alam kung kailan puputok. At itong pinangangambahan natin na pagkatapos nitong tag-ulan ay yung tinatawag nating nararanasan natin sa ibang mga lugar, yung El Nino. Kasi hindi natin alam kung gaano din kalawak yung magiging apekto nito sa mga pamilya, sa mga kabuhayan na mawawalan ng kabuhayan. Dahil talaga nga naman, sabi, ang lakas ng El Nino ngayong taon. Yan. Tama, no, Sir Edison, no? Sa iba't ibang lugar, iba-iba ang na-experience natin ng mga disaster o hazard. Kung saan sa part ng Luzon at part ng Southern Luzon, meron tayong forecast na malakas, matinding impact ng El Nino, no? For the past months na identify po yan ng Pag-asa na sila ay may kakulangan na sa ulan at kung saan maapektuhan na po yung kanilang mga livelihood. And then yung ating namang mga bulkan, no, dito sa Mayon, sa Albay, sa Sorsogon at ibang dito sa Batangas, binabantayan din po natin yan. And yung nasabi ko kanina, no, yung earthquake, hindi natin alam kung kailan siya darating, bigla-bigla na lang natin mararamdaman. So, dapat po tayo ay laging alerto kung ano po yung gagawin natin pag nagkaroon ng earthquake. So, lahat po yan ay na-experience dito sa ating bansa, no? At nakikita naman po natin na ang kaalaman dapat, no, sa pagiging handa sa mga disaster ay dapat talaga na ipapamahagi na, hindi lang sa mga adult but also para sa ating mga kabataan.
Kaya tama, missing tayo sa Red Cross. Na-experience na natin yan. Si Chairman Gordon, na-foresee niya na lahat yan, na nangyari, na-experience. Tingnan mo, kaya tayo, ready tayo dahil kung sakasakaling itong El Nino, meron tayong mga water tankers na maaaring mag-distribute ng tubig. Meron tayong mga water filtration na maaaring kumuha ng mga tubig dun sa mga isang lugar at lilinisin, magagamit na ng mga kababayan natin. Tama, sir. Yan, tama sir, no? Tinitignan din natin na dapat aware din po ang mga tao, no, kung paano linisin yung ating tubig sa simpleng pagpapakulo ng tubig po natin, no? Maiwasan na po natin yung mga sakit katulad ng diarrhea, yan, para magkaroon ng preventive activity para sa mga sakit na na-mention. Opo. Ma'am Ising, at napakabilis ng oras. Biro mo, kanina lang simula lang tayo, 3:00 pasado, ngayon 4:00 na. At maaari ko nang hingin ng iyong mensahe. Pero bago yan, nais ko munang pasalamatan ikaw at mga kasama mo dyan sa Operation Center, mga naka-duty ngayon dyan sa Red Cross Tower at yung mga nandoon din sa Davao de Oro, yung mga volunteers natin. Saludo kami at ang mga kasamahan natin dito sa Radyo Pilipinas. Talaga nga namang simula nung pagpipisa nitong buwan na to, talagang nakatutok dyan sa mga pag-ulan dyan at lalo na itong linggo to na nagkaroon ng landslide dyan sa may Davao de Oro. Mga kasama nating volunteers dyan, mga nagjo-duty 24/7 sa Operation Center. Talaga namang nagpapasalamat po kami sa inyo dahil talaga nga naman sa inyong dedikasyon at sa inyong pagkakawanggawa at pagtulong sa ating mga kababayan. Ma'am Ising, hihingi ko na lang po sa inyo ang ating final message. Ang final message ko po, no, sa ating mga tagapakinig, as mentioned po kanina, kung meron po tayong mga disaster o risk na na-identify sa ating mga lugar, tayo po dapat ay alamin at maganda para doon. At sa mga apektado naman po sa Davao de Oro, Davao Oriental at sa Agusan provinces, kung sa mga nanonood po ay gusto niyo po magpahatid ng tulong, meron din po tayong mga Red Cross chapter sa mga nasabing provinces. Meron po tayong Red Cross Davao del Norte, Red Cross sa Davao de Oro, at Tagusan del Sur at Tagusan del Norte. Kung gusto niyo po magpahatid ng tulong, pwede po kayong mag-donate sa bank account na na-post po kaganina o kaya bumunta po kayo sa pinakamalapit na Red Cross sa inyong lugar. At kung gusto niyo po, no, ang Philippine Red Cross po ay volunteer organization. Kung kayo po ay isang individual na gustong mag-volunteer sa Red Cross, willing po ang Red Cross na kayo ay bigyan ng orientasyon at i-train para kayo po ay mabilang sa pagiging volunteer at kayo po ay maging also instrumento para maging makatulong sa mga naapektuhan ng disaster at makapagbigay ng kaalaman sa iba't ibang komunidad. Thank you, Sir Edison. Thank you po, Ma'am Ising. Yan po ang ating manager ng Disaster Management Services at tayo nagpapasalamat at talaga na magbigay siya ng panahon para po dito sa atin at I think baka mamaya tinatawagan po siya ng ating chairman at ating SecGen para magbigay po ng updates at salamat din po sa mga kasamahan din natin na mga heads ng ating Philippine Red Cross mula po siyempre kay Assistant Secretary General Dr. Christy Moni Nalupta. Nagpadali rin tayo ng mga dugo dyan nung nakaraang itong linggo. Nagdagdag tayo ng mga dugo dyan. At syempre sa ating mga kasama na sa health services, ang manager po si Mark Abrigo, ang manager po ng volunteer service si Sir Eric Salve, at sa iba pa po sa manager din po ng Operation Center si Sir Ken. At yan po. Sa ngalan po ng ating mga kasamahang Governor Jay Halandoni at si Vice Chairperson Governor Corazon Alma de Leon, ito po si Edison Enriquez. Ito na po ang sumainyo ang ating programang Kalingang Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong 11 ng buwan ng Pebrero, taong 2024, susunod na po ang pagbabalita hatid ni Sir Albert Sebastian. 5 minuto bago mag 4:00 ng hapon.